3 buwan na hinahanap ng mga manggagawa mula 2026. Ito si Secretary Laguesma. Pero noong lead committee hearing, nung nakaraan lang, inamin mismo ni OIC Secretary Bitonio na meron niyang problema si Secretary Laguesma. And we have been calling for the resignation of Secretary Laguesma. Questionable para kay kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang hindi pagsasapubliko ng tunay na kalagayan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Ito'y matapos na inanunsyo sa naging lead committee hearing kamakailan ang tunay na kalagayan ng kalihim. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mga manggagawa, walang humaharap at nagsasalita on behalf of and for the workers. Kaya nga wala sa plano wala sa kahit anong intervention ng gobyerno yung mga manggagawa, especially minimum wage and middle income earners. Kaya yan ang panawagan namin. Ano ang plano ng gobyerno sa mga manggagawa at bakit walang leadership mula sa Department of Labor and Employment? Si OIC Secretary Bitonio lang ang pinapaharap pero hindi sapat yon at alam ng mga manggagawa yon. So kaya may kasalanan dito, malaki ang kasalanan ng Department of Labor and Employment. We are questioning the department itself. Depensa naman ni Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio, nasa kasalukuyang pagpapagaling ang kalihim at aprobado naman aniya ang medical leave nito. Banggitin ko lang, tumatakbo ang Department of Labor and Employment at institution ang pinapag-usapan natin at yung yung mga ini-implement namin mga strategies, programs, and priorities ay kasama sa pagplaplano si Secretary. Paglilinaw pa nito na hindi magresulta ng pagkapilay sa kagawaran ang medical leave ni Secretary Laguesma. Patunayan aniya, mula nung magsimula ang energy emergency noong February 28, bunsod ng Middle East tension, nagpapatuloy aniya ang kanilang mga programa para sa mga manggagawa. Kaya tuloy-tuloy lang kami na nag-i-implement. Wala namang nadidelay na programa. Liwanagin ko lang, yung hinihingan yata ng aksyon ay yung Kongreso, legislation. Sa amin ay tuloy-tuloy lang na nag-ooperate. Git naman ni San Fernando na hindi sagot at panandali ang solusyon lamang ang ayuda na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga manggagawa. Kaya naman ang aumento na 200 sa sahod ay paraan para magkaroon ng laban at purchasing power ang sahod ng manggagawa laban sa inflation. Ngayong may krisis tayo, all the more na dapat magtaas ng sahod. Ang problema, ang gusto lang nila perpetually ayuda. Walang problema sa ayuda, no? Pero hindi rin yan ang pangmatagalang solusyon. Ayon naman kay Yusek Bitonio, sa Mayo 1, inaasahan ang adjustment sa sahod sa Region 10 at Caraga Region 13. Habang sa June 1, inaasahan rin ng kagawaran ang adjustment sa Region 6 at Region 8 bilang kakumplituhan sa implementasyon ng 2025 at 2026 wage round. Dito sa Mayo, magsisimula na rin ng konsultasyon ang National Capital Region para naman sa review ng minimum wage rate sa NCR at titignan kung merong basis na mag-increase at kung meron ay kung magkano. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.